Nagkaroon ng pagkakataon para po magbahagi po sa inyo ng salita ng Diyos. Amen. Kumusta na po kayo? Hallelujah. Mabuti po ba ang ating Diyos? Hallelujah. Pwede po bang tumayo po tayong lahat at tayo po muna ay dumulog sa ating Panginoon sa pananalangin. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we worship and exalt your holy name, Lord God. Truly, there is none like you. You are a great God, Lord. You are an amazing God, Lord. Hallelujah, Lord. Sa umaga pong ito, hiling namin na patuloy po namin maranasan ang iyong pong dakilang presensya sa aming pong kalagitnaan, Lord God. Kumilos ka nga po, buksan mo ang aming mga puso't isipan at ikaw ang maghayag ng iyong pong kalooban sa buhay po ng bawat isa. Ikaw po ang mangusap, Panginoon, sa bawat isa na naririto, lalong-lalo na po, Panginoon, ang puso na naghahanap sa iyo, Lord God. Na nais kang maranasan, Panginoon. Gamitin mo lamang po akong daluyan ng iyong mga salita, Panginoon, at ikaw ang mahayag, Lord God. Tanging pangalan mo lamang po, Panginoong Jesus, ang maitanghal sa aming kalagitnaan. Salamat po, pinupuri ka po namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Sige po, makakaupo na po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Ako po'y nagagalak. Hallelujah. At na-amaze sa ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, may mga church na rin po akong na-start. Actually, nung sa Payatas, kami po ni Pastor yung nag-start po doon. Then, nakapag-start din po ako sa Palawan. Pero yung ginagawa po ng Lord dito sa church na to, ibang klase. Nakaka-amaze si Lord. Sa mga church po na nasimulan ko po, kadalasan po, unang taon, pangalawang taon talagang medyo struggle pa, pero dito, ibang klase. Hallelujah! Hallelujah! Truly, we are serving a big and a great God. Amen! Hallelujah! Ang sabi po si William Carey po, siya po ay nag-share minsan, ang sabi niya, expect great things from God. Attempt great things for God. Sige nga po, basahin po natin lahat. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Expect great things from God. Attempt great things for God. Amen. Si William Carey, mga kapatid, siya po ang father of modern mission. At sa kanya pong kapahayagan, sa kanya pong mensahe, ito po ay shinare niya po sa isang congregation at dito po na-launch, parang nagsimula, ito pong Baptist Missionary Society and Modern Mission. So dahil po doon mas lalo pong nahayag, mas lalo pong lumawak ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen? So ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ibig po sabihin, noon pa man hanggang ngayon, God is in the business of growing His church. Amen? At hindi po tayo mapipigilan kahit po nitong pandemyang ito. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! So God is a great God, and that He is a God of expansion. He is a God of greatness. He is a God of increase. He is a God of multiplication. He is a God of progress. Hallelujah! Yan po yung God na pinagsaservan natin. Yan po yung Diyos natin. Buhay! Amen! Malaking Diyos. At marami po siyang kayang gawin sa buhay natin, maging sa buhay po maging sa iglesia pong ito. Amen po? Hallelujah! I believe this kingdom expansion is God's will for His church. Amen. And it is good that we are aligning our theme to what the Lord wants to happen. Amen. Hallelujah. So if you have your Bible with you, mga kapatid, please read with me sa ating pong theme text. Wait lang po So mga kapatid, medyo pagpasensyahan niyo po ako kasi po kagagaling ko lang po sa sakit medyo. Meron po itong patungkol sa sa blood. Pero kasi medyo malabnaw daw po yung dugo ko, kaya medyo hindi ko alam kung dahil sa na-amaze ako, na-excite ako or what. Pero ayun po, gusto ko pong papurihan ng Panginoon, masabayan. Amen! Ang ginagawa ng Diyos dito po sa church na to. Amen po! Hallelujah! Praise the Lord! So Isaiah 54 verse 2, ang sabi po, enlarge the place of your tent and let the curtains of your habitation be stretched out
Do not hold back, lengthen your cords, and strengthen your stakes. Sa Tagalog po, gumawa ka ng mas malaking tolda. Palaparin mo ang kurtina niyon. Huwag mong lagyan ng hangganan ng dakong iyon. Pahabain mo ang mga tali, ibaon mo ng malalim ang mga pantulos. So ang ating po is stretching without limits. Tama po ba? Hallelujah. So ang title po natin is Getting Ready to Expand. Are we ready to expand? Are we ready to expand? Mas malakas na amen! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! So lahat po tayo mga kapatid, dito po ang nais ng Panginoon. Nais ng Diyos na lumago po tayo. Hindi lamang po paglago sa bilang ng dumadalo dito sa church, kundi nais rin po natin, nais rin po ng Lord na tayo po ay lumago sa ating mga spiritual at personal na buhay. Tama po ba? Do you agree? Hallelujah! At naniniwala po ako na kung may paglagong espiritual, kasabay po nito ang paglago sa personal na buhay, ganun din po sa church at ng kabuuan. Kasi po alam na po ito align po ito. Amen? Meron po itong relation. Kapag tayo po may paglagong espiritual, ganun din po yung ating personal na buhay. At kadamay po dito yung church. Hallelujah! So ang ating pong teksto ay unang inihag sa mga Israelita. Ito po ay pangako ng Diyos. Yung konteksto po ng ating text. So ito po ay inihayag doon sa mga Israelita. Dito po ay pangako ng Diyos sa kanila sapagkat ang Diyos ay tapat. Amen po ba doon? Hallelujah! Sa kabila ng katigasan po, ito pong mga Israelita na ito, alam naman natin kung patuloy po tayo nagbabasa ng Biblia. Ito pong mga Israelita na ito, may katigasan po ang kanilang mga ulo. Subalit sa kabila po ng katigasan ng kanilang ulo, sa kabila ng pagiging rebelde po nila, ang plano po ng Diyos patuloy na naganap sa kanila at nagaganap magpahanggang ngayon. Amen. Amen? Kung nakikinig po tayo ng balita, mga kapatid, nakita natin kung paano preserve ng Lord ang Israel. Amen. Bakit? Kasi po may plano ang Diyos dito po sa nasyong ito. Amen. Amen? Hallelujah! So tayo po mga kapatid, tinuturing din po tayo mga spiritual Israelites. Amen. Amen? Spiritual Israelites po tayo. At katulad nila, rin po nila, may katigasan din po ang ulo. Amen! Tama ba? Ayan. Amen! So, inamin na. Ayan. So bagamat po matigas ang ating mga ulo, bagamat tayo po ay rebelde, mga kapatid, ang Diyos mahal tayo. Marami po tayong kapalpakan, mga kapatid, ang Diyos mahal tayo. At ang nais ko pong sabihin, mga kapatid, ang plano ng Diyos sa atin ay magaganap. Amen. Dahil mahal niya tayo, kahit matigas ulo natin, kahit marami tayong kapalpakan, marami tayong weaknesses. Amen. Ang plano ng Diyos magaganap sa atin. Kung tayo po ay magpapatuloy at magpapasakap sa Kanya. Amen. At ito po ay magaganap sa lalong madaling panahon. Lalo na po kung makikinig tayo ngayon. At gagawin natin ang salita ng Diyos. Susundin natin. Amen. Magaganap ng madali ang plano ng Diyos sa atin. Amen. So paano po ba magiging, kaya po dapat tayo maging handa sa gagawin ng Diyos sa ating buhay at sa iglesyang ito. Naniniwala kayo may gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? May gagawin ng Diyos sa buhay dito po sa iglesyang ito, sa ministeryong ito? Amen. Hallelujah. 2 years pa lang po mga kapatid, pero marami pa pong pwedeng gawin ng Lord. Amen. Hallelujah. Marami pong miracles na gagawin ng Panginoon dito po sa ministeryong ito. Marami pang mga kaluluwa ang maaabot sa pamamagitan po ng ministeryong ito. Amen. Hallelujah. So paano po ba tayo magiging handa sa paglawak ng karya ng Diyos sa pamamagitan ng ministeryong ito? So sa ating pong talata, mga kapatid, clear po ang instruction dito kung paano po ito gagawin. Unang-una po is enlarge the place of your tent. Pangalawa, let the curtains of your habitation be stretched out. Pangatlo po, do not hold back. Fourth, lengthen your cords. 5, strengthen your stakes. So, isa-isahin po natin ito. Wait lang po, ayun po ako. Na-excite ako. Kayo po ba? Excited po ba? Mukha ko lang
excited ah. Apa. Okay, kayo mga bata. So number 1 po, enlarge the place of your tent. So ano po ba ibig sabihin na to? To enlarge is to make bigger. Amen? To allocate a space for a room to grow. Ito pong tent, it also signifies territories. Kung minsan po mga kapatid, yung pananaw natin, napakaliit. Yung vision natin napakaliit. Sinusukat po natin ang mga bagay ayon sa kaya nating gawin, sa halip na sa kayang gawin ng Diyos. Tama ba? Minsan sinusukat natin ang isang gawain, ang isang bagay ayon sa kakayanan natin, hindi sa kakayanan ng Diyos natin. So pag ganun po yung ating tinitignan mga kapatid, maliit po yung ating pong pagtingin. So remember this mga kapatid. God is bigger than any of our challenges. God is bigger than any hindrances. God is bigger than any struggles. So God wants us to have a bigger vision. Siguro kung si David, mga kapatid, hindi niya tinignan ng Diyos na mas malaki kay Goliath, siguro hindi siya mananalo. Hindi siguro, totoo. Hindi siya mananalo. Pero tinignan niya si Goliath. Diba? Tinignan niya ang Diyos na mas malaki kaysa kay Goliath. Kaya nanalo siya. Nagtagumpay siya. So ano man yung nasa harapan natin mga kapatid? Ano man yan, struggles man yan? Ano man yan mga kapatid, mas tignan natin na mas malaki ang Diyos at tayo magtatagumpay. Hallelujah! So we must reject smallness. So enlargement requires us to get out of our small boxes, our small routines, our small thinkings, and our limited view of God. Minsan sinasabi natin, hanggang dito na lang ako. Meron ba ganon? Ito lang yung kaya kong gawin. Ito lang yung kaya ng utak ko. So pag ganun po yung kaisipan natin mga kapatid, we are thinking small. So ito po ay nag-a-apply po sa ating buhay, sa ating mga services, sa ating Panginoon, at sa ating own church kapag ganun po yung pagtingin natin. Bawa, Sir, magpaawit ka. Sabi mo, hindi ko po kaya eh. Ano na lang po ako, tagapakinig. Ayun, minsan, Sister, pwede kang magturo, mag-cell group leader. Hindi ko po kaya. Pwede po ba muna, member muna? Member naman muna talaga, di ba? Kaya lang siyempre sa mga member na yun, may mga nag-rise, di ba po? So if there's an opportunity, dapat wag po natin ito tama di ba? May mga umusbong na mga talents. Nakikita natin at syempre binibigyan din ng opportunity ng Lord. Amen po. Amen. So kaya dapat po kapag meron po mga ganong opportunity mga kapatid, wag po nating tingnan yung sarili natin. Tingnan natin ang Diyos na malaki. Kaya mo. Di ba? Kaya mo. Dahil ang Diyos na nasa iyo ay malaki. Amen po. Hallelujah. Sino po dito kilala si Jabez? Amen. Hindi po kilala si Jabez? Amen. Kapit tayo niya, hindi niyo kilala. Joke lang. Ayan, so 1 Chronicles 4:9-10 po, ang sabi po, Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. So, Jabez cried out to the God of Israel, oh, that you would bless me. Nandiyan pa ba yun, kuya? Ayan. So Jabez cried out to the God of Israel, oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain. And God granted his request. So may malaking problema po si Jabez. Ano pong problema ni Jabez? Pangalan niya. Ang pangalan niya po kasi, anong nililabor po siya, yung mother niya po, she's gone through yung extraordinary pain. Sino na po ito yung nakaranas ng pag nanganak, grabe yung sakit. Di ba meron pong nanganganak, mabilis lang, parang mga Israelita, mga Hebreya. Pero meron po yung grabe mag-labor. So ganun yung nangyari
Doon sa mother ni Jabez. Kaya ang pinangalan po kaya pinangalanan po siyang Jabez. Ang ibig po sabihin ay pain. Ayan, meron na kayong pangalan, isusunod na name sa anak nyo. Di ba joke siya? Ayaw natin ng ganon, di ba? So, yun po. So Jabez came into the world as the man of pain. So, ang paniniwala po ng matatanda, pain o sakit, ang dapat rin nakapalaran ni Jabez. Kasi po, there's something in a name. Kaya pag tayo po nagkaroon ng baby, mga kapatid, huwag niyo pong papangalan Jabez. Kasi baka maging masama yung kanyang kapalaran. Amen? So, subalit si Jabez po, hindi po siya pumayag na maging kapalaran niya ang kanyang pangalan. Hindi siya pumayag. So, dito po sa Chronicles, we do not know much about Jabez, but we do read that he was honorable than his brothers. Amen? So, alam ni si Jabez po, alam niya kung kanino siya tatawag at kanino magkakaroon ng katugunan ng kanyang problema. So, he turned to, kanino po? God. He turned to God as the solution to his problem. So, he cried out to God and pleaded with God, turn aside the life foreshadowing by his name. Ibig sabihin, ayaw niya mamuhay dun sa pangalan niya, kaya tumawag siya sa Panginoon. He asked boldly for God's blessing. Diba sabi niya, Lord, that you would bless me and enlarge my territory. Yan po yung kanyang prayer eh. And ano po yung sabi doon? And the Lord turned aside, granted his request. Amen? He turned aside any harm that could result in pain. Amen! Hallelujah! Isn't it that good? Amen. Hallelujah! So kapag tayo po, ano man po yung kalagayan natin, kapag natuto tayo, mga kapatid, na tumawag sa Panginoon, at humingi ng tulong sa Kanya, He will enlarge our territories. He will bless us. Amen! Amen. Hallelujah! So just as Jabez prayed from within his own life and situation, so should we. So each person, bawat isa po sa atin mga kapatid, is accountable to what the Lord for the specific role in life to which God has called us. Kung saan ka tinawag ng Lord, ano yung pagkatawag sa iyo ng Lord, accountable po tayo. Each person, regardless of what station in life he occupies, has a calling from God. Bawat isa po yan sa atin. So we should never make another's person experience or calling the standard by which we measure ourselves. Kung minsan po kasi, ang ginagawa natin, mini-measure natin o yung pagkatawag natin parang kinukumpara natin sa iba. Amen. Instead na tumawag tayo sa Panginoon at humingi ng tulong sa Kanya sa situation natin. Amen? Para po ang territory, para ma-enlarge po yung ating pong mga territory. Ibig sabihin, ma-bless po tayo. Amen ba doon? Hallelujah! So because Jabez dared to press in with intense desire for God's blessing despite his painful background, he experienced the power of the removal of his reproach. So he was blessed by God. So God wants to do bigger work in your life. Do you agree? Amen. Amen. God has a bigger purpose. But for that to take place, you must enlarge your capacity of God. Amen. Kailangan malaki yung ating vision sa Panginoon. Amen. Sa kayang gawin ng Panginoon. So yun po yung enlarging. Kailangan palakihin mo yung vision mo. Hanggang saan ka ba abot? Hanggang dito na lang ba to? Hanggang dito, yung tingin mo ba hanggang dito na lang to? Hindi, di ba? No. Di ba? I-enlarge tayo ng Panginoon. Hindi Yes, natin alam Lord. kung saan. Amen. Amen. Hindi natin alam kung paano. Amen. Hallelujah! Glory to God. Pero pag malaki po ang vision natin sa Panginoon, Amen. He will bless us. He will bless this ministry. Amen. Amen? Amen. Hallelujah! So, bawat isa sa atin, we should be, maging isa po tayo dun sa vision na binibigay ng Lord sa ating pong mga leaders. Amen? At makiisa po tayo para yung territory po natin mas lumawak. Alam niyo po, pag bless ng Lord, ang una naman pag bless ng Lord, itong church na to, ang unang i-bless yung mga tao. Kasi tayo naman po talaga yung church eh. Amen, tayo yung gagamitin ng Panginoon. Amen, kung willing tayo mga kapatid, tayo ang gagamitin ng Lord. Tayo ang i-bless mabuti ng Lord para po itong church na ito ay lumawak. Hindi gagamitin ng Lord yung kapitbahay o yung ibang tao. Amen, tayo po mismo. Hallelujah.
Praise the Lord. So remember this, mga kapatid. The number one purpose God had in creating us was for us to know Him, or para po magkaroon tayo ng intimate relationship po sa Kanya. Yun po yung unang-unang purpose kung ba't tayo create ng Lord. He wants us to have that intimate relationship with Him. Amen? So sino na po dito may intimate relationship with God? Amen. Hallelujah! Taas nga po ng kamay. Hallelujah! So, bakit po? Because He wants to show His greatness through us. Amen? Pangalawa po, God created us was to make Himself known through us. He wants us to show the world that there is a God who loves them. Tayo ang gagamitin ng Panginoon. So gusto ng Lord na ipakita. Gusto ng Lord, syempre pag may intimate relationship po tayo sa Panginoon, unang-una, syempre makikita natin kung gaano siya kadakila. Marami na po bang testimony na ginawa ang Lord sa buhay natin? Yung kadakilaan ng Lord, pinakita niya sa buhay natin. Hallelujah! At hindi lang po yun, mga kapatid, through us, sa pamamagitan natin, yung kanya pong power madi-display. At may makikita po ito ng mga tao na nasa paligid natin. Amen? They will also glorify God. Amen? Hallelujah! At ito pong mga taong to, mga kapatid, marirealize nila, ay, mahal pala ako ng Lord. Amen. Sa pamamagitan po ng buhay ng bawat isa sa atin. That's how we enlarge our territory. Amen? Hallelujah! Si Lord po, pakita niya yung greatness niya sa atin. At tayo naman, through our lives, yung greatness ng Lord, ma-share din po natin sa iba. Amen! So as a church, the Lord wants us to enlarge our tent. So praise God because we are growing. But I believe there's more. Amen! Hallelujah! Praise God! So kung ginagawa po natin ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid, wala po tayong kapupuntahan, kundi paglago. Naniniwala kayo doon? And we need to be ready. Kailangan po tayo maging handa. So enlarge. Amen? Palakihin natin yung vision natin sa Panginoon. Maging willing tayo. Amen? Na ma-experience yung greatness ng Lord. At ganun din, ito pa yung makita ng mga tao sa paligid natin. Amen? Pangalawa po, stretch out. Sabihin nga po natin, stretch out. Ayan. So let the curtains of your habitation be stretched out. Sino mo rito nag-workout? Nag-workout ba dito? Wait lang ba? So kapag nag-workout ka po kasi mga kapatid, you prepare yourself by stretching out. Tama? Tama ba? Sino na rin nakapag-workout before? Ayun, may stretching po, di ba? Ayun. So, when you are working out, you prepare by stretching out. However, stretching has the tendency to cause pain. Tama ba? Subukan nga na po natin mag-stretch out. Taas mo kami niyo. Yan, medyo i-stretch out niyo po. Ayan, ano naramdaman ninyo? Ilan po kayo? Yun to the point na may sakit. Ayan, so kapag nag-stretch out po tayo mga kapatid, meron pong pain. Amen? Because yung working muscles po natin, di ba, na-stretch. So lalo na po, when you stretch out without limits, ang sabi natin na yung team natin, stretching out without mas masakit yun. Dahil without limits. Di ba? So, ibig sabihin, no pain, no gain. Amen? So, learn to accept challenges. Take risks. So, sa simula po talagang mahirap. Kasi hindi ka sanay eh. Amen? Pero mga kapatid, the good thing about stretching is through stretching, you can reach out farther. Amen? Diba? Pag nag-stretch ka, mas maabot mo yung katabi mo. So same thing sa gawain po ng Panginoon. Diba? Kapag nag-stretch out po tayo, mas marami tayong maabot. Amen? Mas malayo ang mararating natin. Amen? So with stretch,
our muscles are also strengthened. With little pain, you avoid the big pain. Kasi po, mga kapatid, actually, may nangyari sa akin nung ako po ay nagbakasyon nun sa Canada. Kasi akala ko noon, malakas pa ako, bata pa. Pero ano lang yung 2017. So, may magbabalibol. So, nakisali ako nang walang preparation, nang walang stretching out. Alam mo yun? Kaya, pag una ko palang tirang, ayun, nadisgrasya po ako. Hanggang ngayon, dala ko yung na yun. Yung sakit na yun. So, yun po yung kapag nag-stretch out tayo mga kapatid, yung bigger pain, mas ma-avoid po natin yun. Amen? So, when yung stretching out mga kapatid, yung pain, kasama po dito yung trials na nararanasan po natin sa buhay natin. Amen? So, when we are, kapag tayo po ay nag-undergo ng mga trials, mga kapatid, parang na-stretch out din po tayo. Sabi po sa James 1, verse 2-4, "Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces," ano po? Endurance. And let endurance have its perfect result, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. So we will not realize our greatest potential unless we are stretched. Amen. We will not fully know who we are until we are fully stretched. Diba? So we are not effective unless we are stretched. So we should get out of our comfort zones. Amen. Kung minsan ayaw natin lumabas sa ating mga comfort zones. So kapag tayo lumabas sa mga comfort zones natin, ibig sabihin, halimbawa na po, sa pag-share natin, ang gusto natin yung masashare lang natin, yung mga mas bata sa atin. Diba? Ay, ito lang yung parang kaya ng powers ko. Actually, diba? Sabi ko nga sa inyo, si Lord yung should work in us and through us, diba? So, hindi ka lang dapat makontento kahit na mas matanda pa yan. Diba? Dapat kaya mong share and stretch out. Diba? Get out of your comfort zone. Try mo na mag-share sa mas matanda sa'yo. Diba? Alam niyo po mga kapatid, kahit bata ka, kapag ang hinahayag mo salita ng Diyos, nare-respect ka pa rin po. Tandaan niyo yung mga kabataan. Amen. Tama ba mga nanay, mga tatay? Amen. Kapag kahit po mas bata yung nag-share, meron pa rin pong may respect pa rin po. Kaya huwag tayo matakot. Amen. Hallelujah. So reaching and extending are the faith-building blocks of life. Kumbaga, dahil po dito sa stretching out, sa trials, mga kapatid, mas lalo po tayo nagiging matibay. So most of us avoid stretching, reaching, and extending. When we come up against something that is bigger than we are, we tend to back out or let go. So why? Much of the time, it is because of fear, dahil takot tayo. Amen. The unknown can really paralyze a person who is not willing to stretch beyond their fears. Amen ba doon, mga kapatid? So, stretch out, get out of your comfort zones. Kung talagang ang stretching out, talagang masakit yan. So, ano man yung nararanasan natin sa buhay, may nararanasan tayong pain, mga kapatid, parte po yan ang buhay natin. Amen? Para po tayo mag-grow. Amen? Amen. Hallelujah. Kahit sa pagbibigay, di ba? Kung minsan yun na lang yung yun na lang yung natitira sa'yo. Di ba? Pero dahil sa gusto mong mag-glorify si Lord, gusto mong ma-bless ang church, amen, alam mo may need ang church, so you will sacrifice. That's that's stretching out. Amen. Nakakaya niyo po mga kapatid. Kung meron pong isang kapatid na may nangangailangan, di ba? May nangangailangan and you have the capacity mong hatiin para to help, that's stretching out. Amen. If you have time, tapos yung isang kapatid kailangan ng kasama, di ba? Kailangan niya ng huwag na akong ma-misinterpret ibig sabihin nilakad or something, di ba? Kailangan niya po ng karamay, mga kapatid. Stretch out. Amen. Pero syempre mga kapatid, dapat pa rin tayo
ay maging maingat. Sinasabi ko to, babae, lalaki. Ha, mga kapatid? Baka mag-interpret nyo ako, lalo na yung mga kabataan dyan. Ano? So, yan po. Stretch out. Amen? Be willing to sacrifice. Sabi ng Lord, consider it pure joy when you undergo trials. Amen. Hallelujah. So, pangatlo, do not hold back. To hold back is to hesitate, to stop oneself, or to restrain. So, ang sabi po ni Joshua sa kanyang mga kasama, sa pakikipaglaban po sa mga Amoreo, ang sabi niya, dun po sa pakikipaglaban, hindi lang po hanggang ano oras po ba ako? Hanggang ano oras po ba ako? Pero sandali na lang po ito. Baka gutom na kasi kayo. Gutom na po ba kayo? Okay lang po. So, nasa pangatlo pa lang po kasi tayo, meron ba pong dalawa? Ngayon. Hallelujah. Alas 12 na. So, praise the Lord. So, ang sabi po ni Joshua, sa Joshua 10:25, Joshua told them, don't hold back, don't be timid, be strong, be confident. This is what God will do to all your enemies when you fight for them. So, ang sabi niya, ituloy yung laban. Amen. Hallelujah, huwag matakot. Amen. Magpalakas kayo at magtiwala sa Diyos. Amen? Amen po. Hallelujah. Kung Diyos ang kasama po natin, may talo ba? Wala. Ay, matatakot ka ba? No. Hindi po. Amen. Hallelujah. Because we have our great God. Great po ang Lord natin. So, do not hold back. Meron pong isang storya tungkol po sa isang ambitious young man who told his pastor na kung saan nag-promise po siya that he would tithe for his income. Kasi po wala po siyang trabaho noon. So, ang sabi niya, pag-pray mo ako, pastor, pag nagkaroon ako ng trabaho, magta-tithes ako. Sabi niya gano'n. So, syempre ito pong young man na to, pinapray po siya ng pastor. At siya po ay na-bless sa kanya pong career. So, sa kanya pong unang sweldo, so siya po, ang kanya pong kinikita ay 40, gawin natin sa Tagalog ay sa Filipino, tinimes ko na kasi sa 50. $40 kasi times 50, yung sabihin mga 2,000. So 2,000 pesos a week yung kanya pong kita. So syempre pag 2,000 ang kita, ilan magkano po ang tithes? 200. So ibig sabihin, sa isang buwan, magkano po yung yung tithes niya? Magkano po? 800. So, syempre, dahil po, siya po ay matapat sa Lord, so, pinagpala po siya ng Panginoon. At dahil po doon, sa kanya pong katapangan sa Panginoon, ang kanya pong naging sweldo per week ay $500. Magkano yun sa sa peso? 500 times 50 to 25,000. Amen? So, a week, 25,000. Wow! Ibig sabihin sa isang buwan, ilan po? 100,000. Hallelujah. So, magkano na po yung kanyang tithes? Magkano? 10,000. Ayan. So, dahil po doon, nalakihan na siya. Kasi lumang kwento to kayo naman. So 10,000 yung kanya pong tithes, nalakihan na po siya. Kaya sabi niya, pastor, pwede po ba akong makawala dun sa aking pangako? Na magta-tithes ako kasi ang laki-laki na ng sweldo ko, ang laki-laki na ng tithes ko. Sabi kong gano'n ng pastor, walang problema. Halika, pag-pray ko na bumalik sa sa 2,000 a week. Ganun ba gusto nyo? Ayan. So kaya mga kapatid, dapat kapag tayo ay pinagpapala ng Panginoon, do not hold back. Give to God what is due to Him. Amen? Huwag tayong matakot. Mga kapatid. Alam niyo po, testimony lang. Sandali lang to. Ayan, so, nung ako po ay natutong mag-tithes, kumbaga, tinuloy-tuloy ko naman. Lately, so nung nagkaroon na po ng pandemic, so
So, syempre, naapektuhan din po kami financially. So, before, ang ginagawa ko, 10% tithes, 10% offering. At dahil nga, kaya lang nung nagkaroon nga po ng medyo difficulty kami sa finances, so hindi ko na po nabibigay yung 10% na offering. Pero yung tithes, binibigay ko po. At kapag nabibigay ko, sabi ko, Lord, sabi kong ganun, ano ko, parang, ano ba yan, nag-grieve ako. Nag-grieve ako, Lord, kasi parang, gano'n na nga yung offering ko, parang, Lord, kailangan pa namin eh. Kailangan ko pa ng pambayad dito. Parang gano'n na ano pa ako. Sabi ko, Lord, ayoko nito. Ayoko ng ganitong pakiramdam. Sabi kong gano'n, tulungan mo kami, tulungan mo ako. Sabi kong gano'n, gusto kong ibalik yung ano ko, yung ganung way ng pagbibigay ko. So, pikit mata eh. Hindi, kumbaga, by faith. Hindi naman pikit na, by faith. Ginawa ko po ulit. Na ibigay yung 10% na tithes, ibigay yung 10% offering. So, ganun pa din, yung naranasan ko. Una, Lord, kulang ng pambayad. Diba? Kulang ng pambayad. Pero ayoko ng ganito, Lord. Ayoko ng ganito na parati na lang kaming parang kulang. Di ba mayamang Diyos ka? So alam niyo po mga kapatid, buhay ang Diyos natin. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. So, si Lord bless po ako. Binigyan niya po ako ng opportunity na magkaroon ng work na rin po siya. Actually, work na rin po siya. Maganda yung allowance. Tinatawag nilang allowance, pero magandang allowance. Yan po. Kumbaga, enough para po i-bless po kami ng Lord. Para mabawasan po yung, kumbaga, hindi ko sabihin na, Lord, kulang. Lord, kulang. Alam niyo po yun? So, ang Diyos po natin tapat. Pag tapat po tayo at nagnanais nating maging tapat, mas tapat ang Diyos. Tandaan po natin yan, mas tapat ang Diyos. Pag nagbigay, lalo na po sa finances mga kapatid, pag natiwala tayo sa Panginoon, hindi niya tayo papahiya. Amen? So, kami po bilang lingkod ng Panginoon, marami na po kaming experiences. So, meron pong down, may mga times na down po. Pero, ang masasabi ko, during those times, kahit nasabihin mong down, hindi kami pinayagan ng Lord na yung mangutang sa tao. Hindi. Hindi kami hinayaan ng Lord na kumbaga, meron kaming mga loans, pero yung mga car loan, mga ganyan, housing loan. Pero sa buhay po namin, hindi po kami hinayaan ng Panginoon. Ganun katapat ang Panginoon. Amen? Hallelujah. So, let's be faithful to God. Do not hold back. Amen po? So, there was a story of a great warrior who faced a situation which made it necessary for him to make a decision which ensured his success on the battlefield. So, he was about to send his armies against a powerful foe whose men outnumbered his own. Meron daw pong isang great warrior. So, meron po siyang tawag dito, mga kasama. Kaya lang yung kalaban niya, mas madami kaysa sa kanila. So, ang ginawa niya po, he loaded his soldiers into boats, sailed up to the enemy's country. So, pumunta po sila dun sa kalaban nilang bansa, unloaded the soldiers and equipments. Binaba niya po yung kanyang mga tauhan at yung kanilang mga gamit. Then, he gave the order to burn the ship that carried him. So, nung pagbaba niya po dun sa enemies line, pagbaba na pinasunog na po yung ship. So, addressing his men before the first battle, he said, "You see the boats going up in smoke?" Sabi niya gano'n. Nakita niyo ba yung mga bangka o ano ba na sinunog ko? Sinunog natin, sabi niya gano'n. That means we cannot leave these shores alive unless we win. Amen. So, hindi tayo makakaalis ng bansang o ng shore na to o ng lugar na ito kung hindi tayo nanalo. So we have no choice. We win or we perish. So they won. So the great warrior, according to history, he was named Captain Hernan Cortez. So his strong desire to win the battles, so he burned their ship, so there's no way to retreat.
Amen. Amen. Wala pong retreat, no surrender. Amen. Sa ating pong mga personal na buhay, what are those things that holding us back for us to grow and make progress? Meron ba? So if we really love God, we should be willing to burn those ships. Amen. Amen? No retreat, no surrender. Amen. Fight till the end. Amen. Kumbaga, stretching without limits. Amen. Amen ba doon? Hallelujah! Praise God! So, lengthen thy cords. Yung pang-apat po. When God tells you to, ano po ba ibig sabihin ng lengthen your cords? So, when God tells you to lengthen your cords, it means lengthen your reach. Wider tents require longer cords to keep them securely held in place. Alam niyo po yun, di ba, pag nagagawa ka ng tent, yung tali, mas pinapahabaan. So, lengthening can be associated with forbearance or patience. Pagpapasensya, ano ba? Ano ba sa Tagalog ng pagpapasensya? Pagtitimpi. Pagtitiis, pagtitimpi. So, to lengthen our cords is to learn to wait without complaining. Amen. Amen? So, natututo tayong maghintay. According sa 2 Peter 3:9, the Lord is not slack concerning His promise, as some countless slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Amen. So we are called to lengthen our cords because God did not give up on us. Tama ba? Yes. Kung paano po naging mahabang pasensya ng Lord sa atin, dapat maging mahaba din po ang pasensya natin sa mga tao. At sa bawat isa. Amen. Tama ba? Amen. So, ilang taon po ba tayo bago talagang naging seryoso yung ating commitment sa Panginoon? Ilang taon ba? Bago naging seryoso, ilang taon ba ang ilang panalangin o ilang taon ba ang inano ng Lord, ang ginawa sa ating pagpapasensya ng Lord para matuto tayong mag-serve sa Kanya? Siguro, minimum 2 decades. Hindi naman siguro. So sa iba, totoo yun. Ganun katagal. Pwede. Iba nga So, 3 decades. Grabe. So mga kapatid, siguro kung si Lord nag-give up sa atin, di ba? Imagine nyo, nasan kaya tayo ngayon? Di ba, ano ba naman to? Ano naman to si Annalie? Ilang beses ko na tinawag. Ilang beses, bahala na nga siya sa buhay niya. Alam mo din, alam mo yung Nora? Tulad ba yan? Di ba mga kapatid? Siguro kung si Lord, di ba, hindi naging ano sa atin, naging mapagpasensya sa atin, di ba? So, nasan tayo ngayon? Diba? Nasaan tayo ngayon? Pero dahil sa pagtitiis ng Lord sa atin, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, nasaan ka ngayon? Diba? Narito! Nagpupuri sa Kanya, na-experience yung Kanya pong presence, yung Kanyang greatness. Amen. Amen ba doon? Hallelujah! Praise the Lord! So alam niyo po ba kung bakit minsan may mga personalities na hindi talaga natin kamatch? Meron bang ganon? Meron. Madalas nagkaka-conflict tayo? Meron. Madalas nami-misinterpret natin at nami-misinterpret tayo? Meron. Meron. Marami for us to lengthen our cords. Amen? Kaya kung may kinaiinasan ka, ibig sabihin yan, gusto ng Lord na maging mapagpasensya ka. Gusto ng Lord mas maging humble ka pa. Amen ba doon? Alam niyo po, hindi lang naman sa mga Christians ngayon may conflict. Maging sa, noon po, in Philippians 4:2-3, malapit na po tayo mga kapatid. Sana lang. Okay lang. Ayan. So sa Philippians, ang sabi po ni Pablo, nakikiusap ako kina Judea at Syntyche na sila'y magkasundo na bilang magkapatid sa Panginoon. Amen. Meron pa po ba? Meron. Pinakikiusap ko rin naman. Ayan, pinapakiusap ko rin naman sa iyo, tapat kong katuwang, tulungan mo ang dalawang babae ito. Mga babae talaga. Mga babae talaga. Sila man ay may kasama kong nagpagal sa pagpapalaganap ng magandang balita. Kasama si Clement at iba pang kamanggagawa ko. Ang mga pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan na, nakasulat sa aklat ng buhay. Yung pangalan ng dalawang babae. Pero may conflict. So, ibig sabihin yan mga kapatid. We understand. Oh,
mapagpasensya talaga sa bawat isa. So when we allow God to lengthen our cords, ang mga kapatid, our self-righteousness and critical spirit are being broken. Amen? Kaya nagkakaroon po minsan ng, ano tawag dito? Nagkakataliskian, kiskisan. Minsan, dahil po gusto ng Lord, gusto po ng Lord na mag-grow pa tayo. Gusto ng Lord na matuto pa tayo maging humble, maging mapagpasensya. Amen po ba? Iron sharpens iron. Meron pa pala, sorry akala ko. Tama ba? Ay, last na pala. So, panglima pa, strengthen your stakes. Amen. So, stakes are sharp wood that are hammered to the ground to hold the tent in place. Alam naman po natin yan, di ba? Yung stakes. So, they are tied to the cords which are connected to the tent. So, they hold the tent in place. So, kaya po meron ng mga kapatid para in case of fierce weather condition, so, in-shape pa rin po yung tent. Kumbaga, immovable po siya. So, stakes make the tent immovable. So, what are the stakes that hold us to the ground? So, stakes, diba? So, there should be many. Pero isa lang po yung gusto kong i-emphasize. Sa Ephesians 3:17. Ang sabi po, so that Christ may dwell in your heart, you faith, that you, ano sabi po, being rooted and grounded in pakilakas nga po yung huli. Love! Amen. Hallelujah. Sa Tagalog, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig, ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. Ulit ha? Yung uli, dalangin ko na ang pag-ibig, ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. So sa lahat po ng gawain natin mga kapatid, yan po yung stakes natin. Yung love ni Lord. Amen? Amen. So love holds our tent in place. Amen? Amen. So what will allow us to go to the distance and go beyond our personal limits and to enlarge is to our love for God and our love for others. So when we strengthen our stakes mga kapatid, we grow deeper in love. Amen. Amen? At kapag meron pong storms, our tents will be immovable. So bakit po kaya ito lang isinasabi ngayon? So we have different personalities. Hindi tayo perfect. Tama? Of course, hindi po excuse yun. But if we learn to grow deeper in love with the love of our Lord Jesus, you will understand people more. Amen? Mas maunawaan po natin yung mga tao at hindi po tayo magiging judgmental. Amen? So sabi po sa John 13 verse 34-35, "A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. You also are to love one another. By this, all people will know that you are my disciples if you have love for one another." So Tagalog meron po niyan. Ayan, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Ano po sabi? Magmahalan kayo. Kung paano kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Amen po ba? At kapatid, hindi mo mararanasan yan hanggat hindi mo nakita ang sarili mo kung paano ka pinatawad at minahal ng Diyos. Amen? Hindi mo magagawa yan hanggat hindi mo nakita yung sarili mo na minahal at pinatawad ng Diyos. Kasi po yun yung foundation eh. Yun yung unang-una eh. Diba? Kaya nagagawa mo na magmahal, kaya nagagawa mo na magpatawad kasi yun yung naranasan mo sa buhay mo. Amen po ba? Dahil without the love of God, we really cannot love truthfully and unconditionally. Amen po ba doon? Yung pag-ibig po natin magiging, ano lang yan, mababaw lang. Kapag hindi po natin naranasan yung pag-ibig ng Lord. Pero, kapag ang pag-ibig ng Lord, binago yung buhay mo, kapatid, makakaya mong magmahal. Yan yung stakes na kung saan na magiging daan para maging immovable ka. Amen po ba? Yan yung stakes na yung love, mga kapatid, love sa bawat isa. Yan yung stakes na magiging strength nitong church na to. Amen. Amen? So sa lahat ng ginagawa natin, ano pong sabi
sabi kanina, dapat ang pundasyon, ano po? Ang pag-ibig. Lahat ng ginagawa natin. Amen. Hindi dahil sa, ay, ang pogi! Ay, ang ganda! Magsaserve ako sa Lord! Saserve ako sa cell group! Hindi po dapat ganon. Dapat yung love nila. Amen ba doon, mga kapatid? Yung love ng Lord na nagbago sa'yo. Amen po. Yun yung magpupush sa'yo para lalong mag-serve sa Kanya. Praise the Lord. Wala akong alam, ha? Praise God. So, nais ko pong mag-conclude mga kapatid sa testimony. Mabayata ako, no? So, alam niyo ba mga kapatid? Una-una po, gusto ayun. Kaya mag-conclude po ako dito sa personal testimony at sa testimony din ng church na to. Amen? Though meron naman yata history mamaya, di ba po? Ayun. So, nung nakita po kami ni Sister Baby, yun po kasi yung una namin na-share nung nandun po sa Payatas. Magkapareho po kami ng buhay. Amen ba? Iyak ko na yan. Magkapareho po kami ng buhay, mga kapatid. Kumbaga, nag-start. Umiyak na, Sister Baby! Ayun po, hindi mga mahirap yung pinagdaanan namin. Pero grabe, because we are serving a big God, in-enlarge na po yung aming territory. Sister, ang layo-layo, di ba? Kung alam niyo lang po yung amin, ayoko na nga mag-ano kasi umiiyak na siya. Ayun po, ayoko nang i-describe. Ayoko nang i-describe. Alam, sino po dito nagpupunta ng Payatas? Alas lahat. So, aware po kayo dun sa mabuhay dun sa Payatas at yung lugar dun sa Payatas. So, yung sa amin naman po, malapit din dun. I mean, ibig sabihin, yung description po nung though hindi siya mismo sa Payatas, sa ibang lugar sa Cubao, pero yung sa Payatas, ano po yan, diba? Parang, squatter ba yun? So, ganun din po sa amin, dun sa Cubao. So, nakatira po kami sa squatters area. Though, yung area po na yun, ano po siya, hindi naman po talaga sa amin. Parang, pinatira po kami doon ng kamag-anak ng nanay ko. So, nag-aral, pero grabe. May mga times na kung saan pumapasok po sa school, walang kain, walang baon. Wala pong baon. Minsan, yung akin pong mga friends, ang ginagawa ko, pag halimbawa, kailangan kumain, pupunta ako ng chapel. Sabi ko, doon ako sa chapel. Pero sa totoo lang, wala akong pagkain. So minsan, yung iba kong mga kaibigan siguro nararamdaman nila. So ang ginagawa nila,